beloved, Boss Mike, Cervera. Puntahan natin itong pinaglalaban uli ni Bakla. Pasok. Mangyayari, miski pa-resignin mo silang lahat. Ah. Dahil ikaw ang problema. Ah. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip, at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip. Dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang 3 taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Last 3 years na yan. Alam mo, first 3 years is the learning curve. Last 3 years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo. Magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. So, walang Si Roque, mga kababayan, talagang hapit na to. Kung ano na lang yung binabato, antay ka lang, oo. Mga kababayan, himayin natin to. Himayin natin to. Pasok. mangyayari, miski pa-resignin mo silang lahat. Dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip, at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para... Ay, mali po mga kababayan. Ganito lang ho yan mga kababayan eh. Kasi itong mga mga kanyang mga gabinete, puro palusot, 'di ba? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, tama na ang palusot. Kung hindi mo kayang gampanan ang trabaho mo, may ibang handang maglingkod. Di po ba, mga kababayan? Anong pinagsasabi ni Roque? Kung hindi na kaya ng mga nung mga gabinete niya, yung membro ng gabinete niya nagampanan. Kung hindi nila kayang gampanan yung kanilang trabaho, mga kababayan ko, may pwede namang maglingkod na iba. Di ba? Yan yung problema sa kanila, mga kababayan. Na para bang kapag kumuha ka ng isang empleyado hanggang matapos, yun ang gusto niyang sabihin. Hindi naman po kung hindi na nga kayang maglingkod hindi mo pa rin papalitan. Minsan mga kababayan, nilalamon na sila ng kanilang nararamdaman. Nilalamon na sila ng kanilang emosyon, galit, ngit-ngit, inggit. Kaya yan ang mga nasasabi. Kaya yung mga napapaniwala ni Harry Roque, sinusukan na ng mga DDS ito. Isa daw ito mga kababayan, ito sa mga nakausap ko ng mga DDS. Roque, galit na galit sa'yo. Isa ka raw talaga sa problema nila. Hindi ba nila malaman kung bakit pinagsisiksikan mo yung sarili mo diyan sa kampo ni Duterte? Di po ba? Ganun yun Yung sinabi ni Pangulo, tandaan nyo, hindi lang basta-bastang announcement yan. Di ba? Yan po ang katotohanan kailangan marinig ng lahat sa gobyerno. Mensahe yan sa mga empleyado. Hindi untouchable itong mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Na kapag ka naupo na, hindi na pwedeng galawin. Ganon. Mga kababayan, yan po ay mensahe para ipahayag at ipaalam sa kanyang mga magiging gabinete at nananatiling membro ng gabinete na hindi sila untouchable, hindi sila siga. Ganun yun, Roque. Ito si Roque talaga Yan mga kababayan, pag-isipan nyo maigi. So ibig sabihin ba dahil naluklok na sila? Sila ba'y siga na? Untouchable na ba sila? Hindi na ba sila magagalaw, mga kababayan? Di po ba? Yan ay mensahe. Matinding mensahe, mabigat na mabigat ito na mensahe ng Pangulo para kayo ay kumilos, magtrabaho. At nararapat at tama yun, mga kababayan. Di ba? Yun Yun ang dapat. Grabe naman, di ba? Pag hindi ka na nakakatulong sa bayan, palitan ka. Ganun yun. Di ba?
Hindi po pwede na, mga kababayan wala ka ng function, hindi ka na gagalaw, hindi ka na nagtatrabaho, abay titiisin ka pa rin ni Pangulong Bongbong. Hindi ho ganon. Dapat may standard, mga kababayan, di ba? Pag hindi ka na nakakatulong sa bayan, palitan ka, ganon. Ganito dapat, ganyan dapat ang standard. Hindi yung, hayaan mo na, dahil kalyado, kaibigan, dahil best friend, hayaan mo na. Ganun ba? Ganun ba standard ni Pangulo? Hindi ho. Pag hindi ka na nakakatulong sa gabinete at sa bayan, dahil empleyado ka ng gobyerno, empleyado ka ng taong bayan. Kung hindi ka na nakakatulong, mga kababayan, ano pang silbi mo dyan? 'Di ba? Palitan ka agad. Ganun. Ganun lang naman kasimple. Yun ang standard na meron si Pangulo. 'Di ba? Tapos mga kababayan akala mo mga kababayan kung ano-ano ang mga sinasabi na neto. Eto namang mga gabinete, palusot pa mga kababayan kung hindi na nila kayang gampanan yung trabaho, bakit kailangan pa na mga kababayan, na manatili sila dyan, mga kababayan? Di po ba? Hindi na kailangan. Oo, layas na kung layas. Di ba? Matindi yan. Ako naniniwala ako, matindi yan na mensahe ng Pangulo sa kung sino man ang mga susunod o papalit na mga membro ng gabinete niya. Na meron siyang meron siyang talagang batas, meron siyang paninindigan na tayo magsisilbi. Hindi tayo umupo rito para magnakaw. Ganun yun mga kababayan kita nyo si Arnel Ignacio, nagngangawa ngayon mga kababayan, at style DDS na rin. Ang style paawa na. Para sa inyo, mga OFW, ang aking ginawa. Yun na nga, nakita na nga ng Pangulo na na merong problema sa pagkaka-acquire mo, pagkakabili mo ng lupa na yan. Di ba? Tapos gusto mo, dahil yun yun para sa OFW. Oo, sige, given yun. Ibigay natin sa kanya. Para sa OFW, hindi ho yun ang problema. Ang problema, paano mo binili? Legal ba ang pagkakabili? Yan ba ay pwedeng tayuan? Baka naman ay masayang lang ang 1.4 billion dyan. Di ba? Napakasimple. Ano po? Napakasimple, mga kababayan. Utos daw ni Digong yun. Utos ni Digong, kita nyo? Yun naman pala. Si Digong pala ang sinusunod ni Arnel Ignacio na tropa neto. Ano na yun, mga kababayan? Hindi naman ang presidente ay si Digong. Yan po. So, alam na natin. Etong mga pinapakalat ng mga ito na kung ano-ano, mga kababayan, tignan nyo ho yung side ni Pangulo. Ano ang side ni Pangulo, mga kababayan? Kung ikaw ay empleyado, tama ng palusot, di ba? Kung hindi mo kayang gampanan ang trabaho mo, may ibang handang maglingkod. Ganun lang naman kasimple. Kung hindi mo na kaya, merong pwedeng pumalit. Pwede naman yung USEC, pwede naman yung ASEC, na alam na rin kung paano patakbuhin yung trabaho ng bilang secretary. Ito naman sinasabi, paano yung magti-training ulit? Paano magti-training? Kaya nga merong USEC, merong ASEC. Yan, pwedeng pumalit. Bakit? Alam na nila yan. Di ba? Yan na nga yun tulad sa trabaho, mga kababayan. Di ba? May manager. Di ba? Merong mga empleyado na na laging assistant, laging nakaalalay, na nakikita at na susubaybayan ang pagiging trabaho ng manager. Hindi ba pwedeng pumalit yon? So, ibig nyo sabihin, ang katwiran nila Roque, eto sila baklang mataba, mga kababayan, ay kapag ka may manager na, habang buhay ka na lang empleyado. Kapag yan ay nasa taas na, habang buhay, hindi ka na pwedeng umangat dahil meron na dyan sa taas. Ganon ang gusto nilang mangyari. Tama po ba? Abay, napakasimpleng unawain Kaya nga ba, mga kababayan, ang ugali nila ay ganon, ang gusto nila, manatili si Digong sa kapangyarihan kahit na ito ay tatatlong hininga na lang. Tama po ba yon?
na hindi na mapapalitan kung sino man yung naloklok. Kasi, mga kababayan, hindi nila kaalyado yung nakaupo. Pero kapag kayo nang nakaupo, abay sigurado sasabihin nila, manatili ka na dyan habang buhay. O, di ba, mga kababayan? Hanggang ngayon nga, mga kababayan, gamit na gamit nila si Digong. Di ba? Gamit na gamit na gamit nila si Digong. Yun yun. Hanggang mamatay yun, mga kababayan, gagamitin nila. Ito yon mga kababayan, no? Wag na ho kayong mga DDS na nandito. Oo, ha? Wag na ho kayong umasa na makakalaya pa si Digong. Doon na ho yun mamamatay. Maniwala kayo. Kahit gustuhin pa ni Pangulong Bongbong Marcos na mapauwi yung matandang Duterte na yon, wala na ho. Walang magagawa na. Kahit ang Korte Suprema natin ang mag-utos sa ICC, hindi ho po pwede. Opo, independente yan. Na korte. Hindi pwedeng saklawan ng Korte Suprema, ng kahit sinong presidente, kahit pa si Obama. Di po ba? Mga kababayan, so ano pa ang pwede nilang gawin para kay Duterte? Wala na. Bakit ho, mga kababayan? Ang tanging gawin na lang nila, gagamitin yung matanda. Tulad niyang ginagawa ni Bongo. Sabi niya, bago tayo magbati-bati, balik niyo muna si tatay ko. Anong ibabalik? Kita niyo ginagamit si Digong ng mga walang yan. Hindi na nga po pwede. Hindi na ho maibabalik. Oo. Sabi ko nga kahapon, mga kababayan, sa kasama ko mga DDS, alam naman natin na hindi na maibabalik yan. Kahit pa si Presidente, sabihin niya naisin niya, si Digong ibalik na natin at kawawa naman. Wala na ho! Wala na. Kahit pa magkuyad-yad kayo, kahit maghuhubad-hubad kayo, kahit na agtaray-taray kayo, agpadayag, palaod, agpaamyanan, agpaabagatan, awan latta, hanga makaawi doon, jay lakayon. Di ba, mga kababayan? Hindi na ho makakauwi yung kahit kailan. Doon na ho yan mamamatay. Iuuwi yan, abo na. Ganun yun. Di ba? Hindi yata nila alam no, mga kababayan. Pero, hindi ho, alam nila yan. Pero kailangan nila talagang gamitin yung matanda. Gagamitin nila yan. Sa susunod na eleksyon, gagamitin pa rin nila yan. Propaganda, gagamitin pa rin nila si Digong. Oo, kawawa naman doon sa ICC nakita ko. Na mga kababayan? Naku, mga kababayan, kawawang-kawawa. Nai-imagine namin. Oo, kasama ko yung mga DDS. Puro DDS kasama ko. Oo. Mga kababayan nakikita namin yung kinaroroonan ni Digong na mga building, mga kababayan. Biruin mo, naiisip mo talaga na nasa isang kulungan lang at hindi makalabas-labas yung matanda. Naku, Diyos ko po. Sa akin naman, sabi ko naman siyempre ako payag naman ako dyan. At huwag niyong sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, sinisisi nila si Pangulong Bongbong Marcos Sabi ko, tandaan nyo. Ang sisihin nyo, kung meron man, si Trillanes. Di ba? Pero si Trillanes, tuwan-tuwa kami sa kanya. Pero kung gusto nyo may sisihin, hindi si Pangulo. Si Trillanes ang nagsulong ng mga kaso na yan. Panahon pa ni Digong. Bakit ngayon sisihin nyo si Pangulo? Si Pangulong Bongbong? Wala, wag ganun. Di ba, mga kababayan? Wag ganun. Yan, si Taba. Eto na, balikan na natin. Pasok! Mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip. Puro na lang ganun lagi. Wala sa tamang pag-iisip. Napakagaling nga, di ba? Napakagaling nga anong walang ikaw ang wala na sa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay bakla, sorry naman. Alam naman na natin na bakla talaga to, sabi ni Pebbles di ba? Kung ikaw ay matino, bakit ka nagtatago? Bakit hindi mo harapin yung kaso mo dito sa Pilipinas? Bakit ka nagpapa-riot diyan sa dito sa Netherlands? Bakit? Kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, Rookie, umuwi ka. Dahil yun ang tama. Puro kayo sa tama, pero hindi naman kayo sumusunod sa tama.
'di ba? Kayo may tama, 'di ba? May tama mga utak nyo, 'di ba? Dahil kung ikaw nasa tamang pag-iisip, ulit-ulit nila yan. Hindi nyo ba napapansin yung naratibo nila? Ulit-ulit, bangag, wala sa tamang pag-iisip, ganon ang ganon. Kasi propaganda yan. Di ba? Propaganda ang tawag dyan. Pag inuulit-ulit yung mga bagay na mga sinasabi nila na pangbabatikos nila, ang tawag propaganda. Di ba? Kaya ngak-ngak yan, oo, ngak-ngak yan, oo. Kana diyan tuloy. napakadami nating mga resources. Hmm. Lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente. Alam mo naman pala kaya nga yan ang ginagawa niya eh. Tulad ng sinabi ko mga kababayan, 'di ba? Kung hindi ka na nagpa-function, hindi ka na nakakatulong, wag ka na magpalusot. Lumayas ka na. Ganun 'yun. Yan ho ay mensahe ng Pangulo sa mga empleyado niya. 'Di ba? Magpresidente ka muna bakla para malaman mo. Pero hindi ka nga nanalo bilang senador, 'di ba? 'Di ba? Nakulelat ho ito eh. Kulelat. Mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Tuloy. Dapat, meron ka naman. Puro kayo, dapat, hindi na ninyo panahon. Wala na yung dapat nyo. Wag nyo sasabihin na mas matalino kayo kay Pangulong Bongbong. Kung mas matalino kayo, sana ikaw naging presidente. Di ba? Tuloy. Nagawa sa unang 3 taon mo. 3 taon daw. Dapat daw maraming nagawa. Hindi ka kasi umuwi, kaya hindi mo nakikita. Hindi ka umuwi, wala ka dito sa Pilipinas, kaya hindi mo nararamdaman yung mga nagagawa ni Pangulong Bongbong. Kung makikita nyo mga kababayan, ang dami na ng mga proyekto. Mga kababayan ito pinagtataka ko. Sa dami ng proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nakukulangan pa siya. Kita nyo? Nakita nyo? Nakuha nyo yung ibig ko sabihin? Ang dami na ho na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, marami ng accomplishment si Pangulong Bongbong Marcos, pero siya mismo nakukulangan pa sa mga natapos niya. Ganun ang presidente. Walang katapusan ang paggawa ng proyekto para sa taong bayan. Hanggat kaya, sasagarin. Kita nyo, sa dami nun, nakukulangan pa mismo si Pangulo. Diba? Si Pangulo mismo nakukulangan. Eto naman mga ito, wala daw silang makita. Bakit ho? Kailan ho nakakita ng mga proyekto ng magandang ginagawa ng isang Pangulo yung katulad netong bakla? Wala hong ganun. Yung ganitong klaseng bakla, mga kababayan, walang makikitang magandang gagawin. Mabuti ang kasalukuyang administrasyon. Kasi nga ho, sila po ay naghahangad na maagaw ang posisyon. Yun eh. Di po ba? Maliwanag yan mga kababayan. Tuloy. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Last 3 years na yan. Kita nyo? At ano pa daw ang gagawin ng mga gabineting bago? Last 3 years na yan, Eka. Ano pang magagawa? Bobo talaga ito, mga kababayan. Hindi lang kalnot, mga kababayan, Hindi lang ho ito, si kalnot, mga kababayan, bobo talaga, tatanga-tanga. Tandaan nyo mga kababayan, uulitin ko, sa isang kumpanya, meron pong manager. Ano susunod? Assistant. Mga kababayan, merong assistant. Mga kababayan, tanggalin mo halimbawa si Kalnot Kalnot ikaw na yung manager. Meron kang assistant manager. 'Di ba? Hindi ba pwedeng pumalit yung assistant? Yun yung mga kababayan Napakadaling unawain. Ito si Kalnot pinapalabo, mga kababayan Ganun yung Kalnot. Kaya kung may mangyari man, doon sa manager, merong hahalili agad na siyang po pwede na maging acting muna. Kung ang presidente ay tingin niya na hindi kakayanin nung assistant niya, maghahanap yan, i-appoint niya na pansamantalang maging gabinete o maging secretary. Pero hahanap si Pangulo ng pwede na mas higit, na mas magaling
kaysa doon. Saan? Sa acting niya. Ganon, Kalnot. Ikaw talaga, oh. Si Kalnot eh. Oo, nakakalimutan ko eh. Oh, di ba Kalnot? Ganun yun. Oh. Ingot-ingot tong mga ito eh. Oh, kasi mga kababayan, ang mga nauuto nito, yung mga mahihina ulo, yung mga walang karanasan kung paano magpatakbo ng kumpanya. Ha, mga kababayan? Sa totoo lang, yung mga walang karanasan para magpatakbo ng kumpanya, hindi nila alam yan. Pero papaliwanag natin ulit. Tayo'y nagiging empleyado. Nagiging ordinaryo tayo. Meron tayong may manager, meron pang OIC na tinatawag, mga kababayan, ha? Di po ba? Meron pang isang tinatawag na parang pinaka-ano ninyo, mayordoma ninyo, o ano pa man ang tawag ninyo. Mga kababayan, bilang ikaw ay empleyado, wala ka na bang karapatan na pwedeng makamit mo yung pinakamataas? Ang ibig niya, ang gusto niya kasing ipalabasin, mga kababayan, kung sino man yung nandiyan na pinakamataas, hindi na pwedeng palitan. Baka nakakalimutan nyo, kakalahati pa lang ng termino ni Pangulong Bongbong ang nagagamit. So pwede pa, mga kababayan, 3 taon pa. Sa 3 taon na nangyari na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama na yung kanilang ginagawang paghila pababa, napakarami yung trabaho at proyekto nagawa. Pero ulitin ko, sa dami na nagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos, nakukulangan pa siya mismo sa sarili niya. Mahabang panahon pa ang 3 taon. Tama ka, Raimundo. Tuloy. To si Kalnot talaga eh. Alam mo, first 3 years is the learning curve. Last 3 years, dapat dyan na yung mga proyekto na... Bobo, mga kababayan. Learning curve daw, mga kababayan, yung first 3 years. Kung hindi ba naman bobo talaga si Kalnot, tandaan nyo, mga kababayan, yung 3 years na yon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, bobo. Gusto niya sabihin na mga baguhan itong mga kinuha ni Pangulo. Baka nakalimutan niya. Nakalimutan ni Baklang Kalnot, mga kababayan. Na ano? Alam niyo kung ano yung nakalimutan ni Baklang Kalnot? Kalbong Panot. Alam niyo kung ano? Mga kababayan, yung mga kinuhang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan nyo, mga nagsilbi na sa mga dati pang mga nakaraan na mga administrasyon. So ano pa yung pag-aaralan doon? Kung ang mga kinuha, mga kababayan, ni Pangulong Bongbong Marcos ay yun na yung kasanayan. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, kulang pa rin yan. Di ba? Matindi, di ba? Yun eh. Ang simple-simple. Bobo. Bobo si Kalnot, mga kababayan, Napaka-bobo nito. Tuloy. Paaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo. Magla-learning curve na naman sila. Okay. So, learning curve. Bakit? Kayo lang ba magaling? Yan lang bang mga gabineteng yan? Yung mga ganyan, sila lang ba? Yung mga pinagkukuha ni Pangulong Bongbong Marcos, sila lang ba magagaling? Sila lang ba mahuhusay? Hindi ho! Hindi ho yung ganon, mga kababayan. Kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakahusay, kung ang boss mo nakita ka na hindi naman, hindi ka nagpa-function, hindi ka nakakatulong na sa kumpanya, sisibaking ka. Kahit gaano kakagaling, mga kababayan. Ako kasi katwiran ko, mga kababayan. Eto ho, parehas na parehas kami na Pangulo. Bakit kita titiisin? Halimbawa, etong si Kalnot ay empleyado ko. Kalnot, halimbawa, ikaw aking empleyado, Kalnot. Kalnot, bakit kita titiisin bilang empleyado ko? Kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakahusay, kung hindi ka naman, nakakatulong sa aking administrasyon, sa taong bayan. Ailangan naman natiising kita. 'Di ba? Tandaan nyo, kapag may nawala, may kapalit. Lagi yan. Pag may nawala, may kapalit. Mga kababayan, kadalasan,
mas mahusay pa yung kapalit. Parang love life lang. Wow. 'Di ba? Sisingit ko lang. Kita nyo mga kababayan, tinitiis nyo yung kasama nyo, yung jowa ninyo, yung asawa ninyo. Ang mga kababayan, ang sama na ng ugali. Kahit mahusay pa yan sa higaan. Kahit gaano kahusay yan sa higaan. Kung mga kababayan, kayo'y nakukulangan sa ibang mga bagay. Nakukulangan kayo sa tamang pag-uugali tulad ni Kalnot. Anong gagawin ninyo mga kababayan? 'Di ba? Abay, ang payo ko maghanap agad ng iba. Ipalit. Dahil kadalasan, mas mahusay ho yung kapalit kaysa doon sa tinitiis niyo yung kasama niyong inang-inang tulad ni Kalnot. 'Di ba? Yon, nagigets nyo na mga kababayan. 'Di ba? Nagigets nyo na. Mas mahusay kadalasan ang pumapalit kaysa tinitiis nyo yung kasama nyo na na tulad ni Kalnot. 'Di ba? Ganun yun. Eto bobo. Oo, sarap kutusan ni Kalnot, 'di ba? Bobo talaga eh. Tuloy. Wala kang magiging legacy. Anong walang magiging legacy? Sobra-sobra na legacy. Mga kababayan, sobra-sobra na ang legacy ni Pangulo. Nakukulangan lang si Pangulo. Gusto pa niya ng more para sa taong bayan. Pero tandaan niyo mga kababayan, sa mga nakaraang mga administrasyon, yung kalahating nagawa na proyekto ni Pangulong Bongbong, okay na yan. Ang mahalaga, nakakabig na yan. Pero mga kababayan, si Pangulo hindi. Ibigay ng todo. Ibigay ng todo ang proyekto, ang serbisyo para sa taong bayan. Ganun ang gusto mga kababayan eh. Kita nyo? Ako nga nasusobra na eh. Mr. President, sobra na nga yung ginawa mo. Mr. President, napakarami na hong nagawa. Mr. President, nakikita na ho namin yung mga natatapos na programa. Mr. President, marami na hong nagkalupa. Mr. President, marami na hong nagkabahay. Mr. President, mahaba na ho yung mga hindi natapos na mga proyekto ng mga nakaraang administrasyon, lalong-lalo na si Digong, na nangako, mga kababayan, natapos na po ni Pangulo. Ano sinasabi nitong walang legacy? Ito, anong legacy yan nito? Mga kababayan. Ayun, nagtakbo. Yan tuloy, nasasabihan bakla, tago ng tago, mga kababayan. Di ba? Yan. So, nakuha nyo na. Yan po, mga kababayan, maliwanag po. Ang mensahe, mga kababayan, napakasimple lang po. Ang dali lang, hot, may nagchat-chat. Wait. Ang legasiya po, mga kababayan, na sinasabi. Wala ho. Marami na hong legasiya. So, eto, mga kababayan, balikan lang natin. Itong mga sinasabi netong mga ito, mga kababayan, balikan nyo ho lagi yung sinasabi ng Pangulo. Na sinabi ng Pangulo na tama na ang palusot, di ba? Kung hindi mo kayang gampanan, Roque, ang trabaho mo, inang-ina, may ibang handang maglingkod. Di ba? Di ba? Tama. Kapag hindi mo na kaya, palit. Palit bago. Kaysa tiisin ko yung inang-inang ugali mo. Di ba? Yan sa ulitin ko mga kababayan, ito ay hindi ordinaryong mensahe ng Pangulo. Hindi ho basta-basta yan. Matinding mensahe yan ng Pangulo. Di ba? Yun. At yan ang katotohanan kailangan marinig ng lahat ng mga empleyado ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino. Hindi ho untouchable itong mga empleyado ng gobyerno. Kahit po kayo anuman ang inyong inyong posisyon sa gobyerno, hindi kayo untouchable diyan. Kung ako lang din ang presidente, mga kababayan, hindi ko patatagalin yung alin. Yung hindi ka nagtatrabaho, tanggal agad kahit sino ka pa. Kahit ka mag-anak, kapatid. Opo, mga kababayan. Asawa ko nga, tinanggal ko. Asawa ko, tinanggal ko. Dahil nakakapagpabigat sa negosyo .
Oh. O tapos ito, mga ito. Ito po, ulitin ko, malinaw ito na ano, na propaganda at gagamitin nila. Mamaliin nila yung magandang kagustuhan at naisin ng Pangulo. Di po ba? Oh, yan yung mga kababayan eh. Yan ang katotohanan kailangan marinig talaga, 'di ba? Ng lahat ng mga empleyado. Ha? Hindi sila untouchable, ulitin ko. Oh. 'Di ba? Kapag hindi ka na nakakatulong, ulitin ko uli. Abay palitan ka agad. Ganun dapat ang standard ng alin, mga kababayan, ng isang boss. Opo, ay ako ho, mga kababayan ha. Hindi ho ako mabait. Kapag ka ho, trabaho. Hiwalay yung ating personal sa trabaho. Kaya ulitin ko sa inyo, maniwala kayo. Kahit asawa ko, tinanggal ko sa kanyang trabaho. Bakit? Hindi na ho nakakatulong sa kumpanya. Iba ang trabaho sa personal. Huwag nating gagawing personal lahat. Dahil kaibigan, best friend. Aba, mga kababayan, huwag mong tanggalin Best friend. Huwag mong tanggalin sa trabaho yan. Putik na yan anong klaseng pamamahala kung hindi mo tatanggalin kahit hindi na nakakatulong at nakakabigat na. Tama po ba mga kababayan? Makinig kayo sa akin. Di ba? Ay kita nyo na mga kababayan, nagninegosyo ako. May mga empleyado ako. Nakakapasyal ako. Ilang buwan ako rito. Hindi ako nagtatrabaho. Bakit? Dahil sa estilo, kapag ikaw ay hindi nagpa-function, hindi mo ginagawa trabaho mo, tatanggalin kita kahit asawa, jowa, kapatid, kamag-anak pa kita. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko isasakripisyo at isasaalang-alang yung negosyo na maraming umaasa. Nakuha nyo mga kababayan? Sa isang negosyo, hindi lang naman yung kamag-anak mo, asawa mo, kapatid mo, na empleyadong gusto mong tanggalin ang nagbibenepisyo. Napakarami hong pamilya. Bawat empleyado na may mga pamilya, mga kababayan, lahat po yan umaasa. Parang ang ating gobyerno. Babalik ko kay Pangulo. Hindi lang ho, itong mga kanyang mga gabinete na tulad nila, Lagdameo, ang umaasa sa gobyerno. Buong mamayang Pilipino ang umaasa dyan. Titiisin natin lahat sabay-sabay? Tokininayo. Di ba? Mga kababayan, sana ho nakuha nyo yung naratibo ko. Our beloved Boss Mike Cervera.